Papainom tayo ng molasses na may asin, na may feeds. Yun o. Parehas lang ang takal niyan. Para din sa dalawang bulog natin. Parehas lang din dapat yung takal ng tubig para parehas lang din yung lasa. Dalawa. At yung matitira dito, yun yung ibibigay natin sa mga inahin natin. Dalawa. Kulang pa siguro yan. 2.5 siguro. Para parehas yung lasa. Kasi parehas yung takal nila, di ba? Dapat parehas ang lasa. Yan. So, papainom natin ito sa bulog nating dalawa. Kuya Don TV. Dito na tayo sa bukid. So ito, aluin natin, bigay natin ito dun sa mga kambing natin na bulog. Yung matitira dito dadagdagan na lang natin ng molasses saka feeds. Oo, kung may matitira, yung bulog natin ay isa. Yan. Busin mo yan, tubig na may molasses na may feeds. Ayan, may isa. So yung kambing natin doon ko sila pinastol. Hiwalay naman. Ayan. Sipag-sipag lang tayo sa pagpapainom. Ayan. Itong gusto nila. Okay. Ito yung ating mga kambing, oh. Painom 2.5 tabo ang binigay natin. Parehas lang kasi yung takal natin, 2 takal ng cup noodles na feeds, tapos asin, molasses, parehas ang takal niyan. Kaya dapat parehas ng tubig din para kasi kung isang timba lang gagamitin natin mga ka-farming, yung iba hindi makakain ng feeds. Kaya dapat talaga hati sila, ating magkapatid, kaibigan. Yung matitira nila, halimbawa ito may matitira at ito na may naubos niya, ibibigay pa rin natin dito. Pero kung ito may matitira at ayun naman yung naubos niya, doon natin ibibigay. Pero pag ayaw nila parehas, bigay natin sa mga inahin yung matitira. Yan. Kita nyo mga ka-farming, gustong gusto nila. Painom tayo sa ating mga alaga. Dito tayo sa silong. Yan. Isinom lang natin para hindi na tayo mainitan. May kambing pang native doon, oh. Yan. Gustong gusto nila yung aroma talaga ng yung amoy ng molasses, gustong gusto nila. Kasi mabango. Mamayang hapon may extra damo pa silang makakain. Dito, choices lang nila kung kakain sila o hindi. Wala namang problema yun. Sige. Yung isang kambing na yun, oh, hindi man lang nila pinapainom. Ayan yung may bahay lang, oh. Sige. Yung matitira nila ay ibibigay natin kung kanino. Lapitan natin itong isa. Oy, bakit? Why? Why? Dilay. Ubos mo na. Ubos niya na yung tubig. Matakaw siya sa tubig. Susunod, dadagdagan natin ng tubig. Pero sanayin natin ng feeds yan. Naubos niya na yung tubig. Yung feeds na lang yung natira. At least, bukas, alam na natin yung gagawin natin na tubig ang kailangan nila. Dadagdagan natin ng tubig. Kaya konti lang yung linagay kong tubig kasi gusto kong makain nila yung feeds.
Pero kung mas gusto nila yung feeds, edi ay yung tubig, edi dagdagan na lang natin bukas. Update dito sa dalawang bulugan natin. Nakita nyo naman kaninang umaga, bago natin sila ipinastol, pinakain muna natin sila kasi nga mahamog pa kanina eh. So nagdamo tayo ng maagang maaga. Ito yung ikinukondisyon ko rin yung mga katawan nila kasi anytime mayroon tayong customer na gustong magpa-breed, edi maganda naka-ready yung katawan nila. Sa tag-ulan lang naman mahirap mag-alaga ng kambing kasi hindi ay mahirap sa pagkain. Sa damo hindi ako naghihirap pagkain ng damo lang. Pero sa sakit yun nahirapan ako. Kaya kailangan pagka tag-ulan talagang todo inject tayo dyan. Pero sa ngayon kayang-kaya pa naman nila. Mga malulusog pa naman sila. By January ay July, yan, umpisa na nating magbigay ng dextrose powder sa kanila. Maglalagay tayo or magbibigay tayo ng dextrose powder para pampalakas sa kanila. Pero matagal pa yun kasi summer naman eh, kaya pag summer ang mga bakterya hindi naman ganong malakas yan sa init. Pero pag tag-ulan, ako po, paborito nila ang init ay ang lamig. Yan, ito po yung update dito sa dalawang kambing ko at sa mga subscribers ko na nandito lang din sa lugar ko. Ito po, pwede po kayong pumasyal dito sa aking farm para makita nyo ng personal yung ating mga bulugan. Mamili na lang kayo kung alin dito yung gusto nyo. Yan po. Gusto nila ng tubig. Ito, gusto nun tubig eh. Kaya lang sanayin natin sa feeds. May hapon painumin pa natin sila, pero tubig na may molasses na lang. Ang galing talaga ng Panginoon mga ka-farming kasi dati talaga native lang, yun nga, dumating sa punto na gusto ko na rin sumuko sa pag-aalaga ng kambing, pero nagtiwala ako sa Panginoon na makakayanan ko lahat ng pagsubok. At ito nga yung ibinigay sa akin. Kaya sa lahat ng may mga problema dyan, hindi man sa pag-aalaga ng kambing, sa lahat ng problema may solusyon yan. Kung wala kayong solusyon, ilapit natin sa Panginoon. Sigurado yan, Panginoon ang bahalang magbigay ng solusyon sa atin. At sa mga namumroblema sa pagkakambing nila na hindi na nila kayang alagaan dahil marami na or tinatamad na sila, huwag kayong panghinaan ng loob. Lalo na kung wala naman kayong pinagkakaabalahan ng iba kundi yung pagkakambing lang, ay magtiwala lang kayo at hintayin nyo yung araw na para sa inyo. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang araw na kung saan ipagkakalob sa atin ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Inuuna lang ng Diyos yung problema at ang susunod naman ay ang ginhawa. Yan lang mga ka-farming, share ko lang ulit ang isang pag-aalaga ko ng kambing. Huwag tayong sumuko sa pag-aalaga ng kambing dahil sa pag-aalaga ng kambing may pera sa pag-aalaga ng kambing mga ka-farming. Bisitahin natin, i-check natin. Kainin mo yung dyan. Kainin mo yung damo. Ay, damo. Feeds. Yan ang daming feeds na natira. Gusto kasi nito tubig eh. Feeds. Ano mo yung feeds? Sige na, yung feeds. Ano mo na yung feeds? Oh, me. Ito, oh. Ito. Ayan, ayan. 7 months old. 7 months old. May aeroplanong dumaan. 7 months old. At ito naman ay
2 years. 2 years. Ma! Is lang, tsaga-tsaga lang sa pag-aalaga. Ito sanay na to sa feeds eh. Sanay na sa feeds. Feeds na lang yung natira. So yun lang mga ka-farming, pagpatuloy nyo lang din sa pag-aalaga ng kambing mga ka-farming dahil madarating din yung para sa inyo mga ka-farming. Lahat ng problema may solusyon.